Breaking news, kakapasok lang, matindi to, shocking, biglang umamin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan naman natin itong yung pag-amin di umano ni Sandro Marcos na meron talaga siyang allocation. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan mga katunay ang Banateros. Ayan, mga idol natin yan. At isa dyan si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Dito, napakalinaw dito. Hindi niya itinanggi na may allocation siya. At sinabi niya pa kung kanino galing yung allocation. No. Dumipensa na si Presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocable sa soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap ng pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Number one, that was a initiative of the executive. Number one, that was. Ibig sabihin, meron. Di ba? Kasi kung wala, sasabihin mo, there was no allocation. Dito, ang sinasabi niya, that was allocated by the executive branch. So, hindi mo tinatanggi at ina-admit mo na ngayon na meron talagang allocation sa'yo. Di ba? Ang sinasabi mo lang dito, hindi nanggaling sa'yo yon kung hindi sa executive. Eh, kanino ba talaga manggagaling yung ginagawa mo kaming tanga? Ay, hindi, kayong mga followers mong tanga. Kanino ba talaga nanggagaling ang budget? Di ba sa executive naman, ang budget ang gagaling sa DBM, kaya nga Department of Budget and Management, sila ang naglalagay, ito budget sa ganitong departamento, ganitong budget sa ganitong departamento. At sila rin na nagsasabi na kung saan meron kang allocation. Humingi ka ng allocation. At hindi mo tinanggi sa statement mong ito. Ang sinasabi mo lang, executive ang nagdesisyon yan. Eh sino ba pinuno ng executive? Tatay mo. Parang walang pinagkaiba lang yan sa yung presidente yan nag-approve ng ng confidential fund ni BP Sara, tapos yun sa kanya naman executive. Tatay niya rin. Alam mo, kaysa na natulungan ka nitong statement mo, lalo kang nalaglag, Brad. Lalo kang nalaglag. Diba? Kaysa na natulungan ka. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Bilang isang mababatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time, and it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. Ang tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng noong nakaraang taon. Sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables. 15.8 billion. 15.8 billion. Laki. Tangina. Alam niyo kung magkano yun? 15.8 billion. Ibig sabihin, sa 1 billion kasi, 1,000 million eh. Alam niyo ba yun? Sa 1 billion, 1,000 million. Sino dami. sa atin, taas niyo nga kamay niyo dyan, nakahawak ng 1 million. Taas niyo kamay niyo. Tapos yung 1 million na Ako, hindi pa ako nakakakita ng 1 milyon eh. Pinapangarap ko nga makakita ng 1 milyon eh. yan, baliwala lang sa inyo o malaking bagay sa inyo. Sige nga, tanungin ko kayo. Di ba sa 1 milyon, grabe kung ikaw ay
nakahawak na niyan, ay talagang tuwang-tuwa ka at pag-iingatan syempre. mo yan, 1 milyon yan, marami na akong magagawang Syempre. negosyo dyan, marami na akong magagawang Oo. pagbabakasyon dyan, marami na akong mabibiling mga pagkain dyan. Oo, kumbaga, yung mga gusto mong maging negosyo, yung makakatulong sa kabuhayan mo, malaking bagay. Ang 1 milyon talaga. 'Di ba? Marami nang magagawa sa buhay mo 'yun. Lalo na kung bilyon. At makakabili na ako ng talagang pangangailangan ko, maaring motor, sasakyan, yung 1 milyon na yan, di ba? Eto, mga kababayan, hindi 1 milyon. 1,000 Billion. milyon ang 1 billion. And this is 15.8 billion, ladies and gentlemen. Dami. Ang tanong, meron bang flood control project o any project na ginawa si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte? Kasi ang balita ko, pinuntahan pa ng isang vlogger, yung tawa ng tawang vlogger. Wala eh. So, kung wala, asan? Yun ang mahirap doon. Kapag may mga nababalitaan tayo na ganyan, na nagkakaroon ng pondo na ganyan, na bilyon-bilyon, talagang syempre magtataka ka eh. Kung bilyon-bilyon ang kukunin mo, is kailangan napakalaking proyekto ang magagawa mo. Ngayon, kung ang makikita lang sa'yo is maliliit na proyekto o wala ka namang nagagawang proyekto, ay yun ang mahirap talaga. Maaaring hanapin talaga sa'yo yun. 'Di ba? Parang napaka-unfair naman sa totoo lang, parang napaka-unfair sa katayuan ni VP Sara, 'di ba? Binigyan si VP Sara ng confidential fund. No, 125 million. Kinwestiyon. Samantalang ito, bilyon-bilyon, hindi kino-question. Syempre ganun, ang laki namang ano niyan, bilyon-bilyon. 'Di ba? Ang laki niyan. Kailangan hanapin mo kung ano yung nagawa niyan. Ano ba ang ginawa niyan sa pera? Ano ba ang mga proyektong ginawa niyan? Saan niya ba pinamudmud yan? Dapat yun, di ba? Dapat mataraugang kayo dyan. Di ba? Yung kay VP Sara nga na, sa 125 million, nataraugang kayo eh. Hinahanap niyo kung saan niyo ginastos eh. Bakit ito? Hindi niyo mahanap kung saan ginastos. Bakit? Kasi anak ng presidente. Ayan ang sinasabi sa atin ngayon. Napakahirap talaga. Kapag nang nasa pwesto, talagang hindi masyadong pinapansin. No? Pero kapag kalaban ng nasa pwesto, talagang papansinin. Yan. Anak ka ng weteng, oo. Anak ka ng weteng talaga, oo. Mula 2023 hanggang 2025, Tapos, dito ka magtataka, ang nakasuhan, si Jinggoy, si Villanueva, at yung dating senador na si Revilla, at si Chis Escudero. Sila ang kakasuhan. Bakit? Nasa majority, except si Revilla. Si Revilla kasi hindi naman siya senador. Pero yung tatlo, nasa majority. Ibig sabihin, mababawasan na majority. Ngayon, dikit. Pag nabawasan yung tatlo, wala pa si Bato, talaga may hirapan na magpalit ng leadership sa Senado. Tapos, sino ang nagpakaso? Si Lacson. Sino si Lacson? Yung sweetheart tuloy. Yung partner ni Soto na Senate President. It's really obvious na kaya pinakasuhan yung tatlo na yun. Ha? Dahil po sa ayaw lang nila na magkaroon ng chance ang minority na mapunta sa Senate presidency. Ganon sila katarantado. Nilalaglag nila kasamahan nila para lang sa kapangyarihan. iuwi naman niya si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa 1st District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that the Buti pa constituents... sa kanya, no, yung sinasabi niya, no, ang makakasagot niya ang DPWH. Doon nga kay VP Sara, ang makakasagot niyan, COA. O, di ba? Kung saan niya nagastos yung 125 million, syempre may record naman yun doon. Pero ang problema, hindi nila pinaniniwalaan. Pero ito, no, kahit pagtanong niyo pa sa DPWH yan, kung saan ganyan, kung anong cheng-cheng para cheng. Wala. Tahimik lang sila. 'Di ba?
Eh alam mo naman 'di ba yung mga maliligalig na ano natin, 'di ba? Yung mga makabayan black, mga ano, 'di ba pag nakakarinig ng ganyan yan o nagkaroon ka ng pondo na ganito kalaki, talagang uma-action talaga yung mga yan, bumubulusok. 'Di ba? Talagang bumaba na talaga. Yan, saan mo ginastos yan? Ang laki naman ng binibigay, ang laki naman ng kinuha niya, ang laki naman na napunta diyan. 'Di ba? Pero ngayon nakikita mo naman disiper na mga bibig niya. Binubuksan lang yung siper ng mga bibig nila kapag mga Duterte pinag-uusapan. Doon bumubukas ang bibig niyan. Kaya yung prinsipyo nila dati, talagang nawala na, kinain na, nalunok na. Baka itinain na nga. Itinain na, kinain pa. Ba't di mo masagot kung asan yung project? Di ba, simple-simple, asan yung project? Kasi kung talagang may nagawa ka, dapat sasabihin mo, hindi mo na kailangan ipagtanong eh. Hindi, sa baka sinasabi niya ganito, hindi ko na kailangan sabihin dito yung project. Itanong nyo na lang sa kanila. Yun ang magpapatunay. Oh yeah. Pero syempre, mas maganda kung sasagutin niya, di ba? Para malaman talaga kung ano yung ginawa niya. Yun talaga ang pinaka-ano dyan. Ba't di mo masagot? Ayaw niya sagutin eh. Anak kayo ng weteng. Are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, tignan mo tong mga yon. Ito, tignan nyo yung mga yon. Yung kanina yung nakita nyo. Yung mga congressman na yon. Yan yung mga bumabatigas doon sa... Bumabatigas? Yan ang mga bumabatikos doon sa mga nabibigyan ng mga malalaking pondo. Diba? Pero nakikita nyo yung mga yan. Talagang tahimik lang yung mga hindoropot na yan ngayon. Talagang maingay lang sila sa impeachment ni Sara Duterte. Maingay lang sila sa sinasabi nilang si BP Sara ang nangurakot. Yung tipong 125 million ilalaban mo sa bilyon. Parang ang tingin nila, mas malaki ang presyo ng milyon kaysa bilyon. Ganyan sila katindi. Tapos sasabihin, hindi namin pinupolitika si Sara Duterte. Hindi yun ganun. Kasi talagang nangurakot siya. Yan ang idinidiin nila kay Sara Duterte. Paano naman yung iba? Yung mas malalaki sa kanya, bakit hindi questionable sa inyo? Bakit hindi nyo kino-question? Dapat kino-question nyo rin. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, maniwala kami sa inyo. Paniwalaan namin kayo. Tapos ginagamit nyo pa yung taong bayan na gustong i-impeach si BP Sara, na gustong magkaroon ng aksyon, yung impeachment na yan. Diyos ko, ayaw nga namin magkaroon ng impeachment. Kayo lang tumutulak ng tulak. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Kaya di ba? Ayan o, napakalinaw ho mga kababayan. Hindi itinanggi. Itinuro lang ang executive, ang problema dun sa executive, si Marcos yun eh. Marcos yun eh. Yung tatay mo yun. So tatay mo, Yun kami lang. pasimuno ng allocation sa lugar mo. Hindi ba Oo. napaka ano ho niya, napaka walang delikadesa? Tinuro mo yung tatay mo eh. Executive oh. Sino ba pinuno nun? Ikaw. Yung tatay mo, sorry, pamilya nyo. So, yung tatay, si BBM, binigyan ka ng allocation na 15 mahigit billion. Anong klase yun? Sana all love ni Daddy. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.